Umpisa na yung Dancing in the Ocean sa TikTok. Oo. Ayan, gagayahin natin yan, Sir Nick. And kanina na-mention mo, Sir Nick, na magkakaroon ka ng album na may mga ka-duet. Duets. Oo. So, kung bibigyan ka ng pagkakataon, sino-sino bang mga artists, mga local artists na gusto mong maka-duet? I'll stick to my wishes, you know. Gusto ko, alam ko magre-retire na siya someday. Regine, Sino pa, Sir? si Morissette. Yung mga favorite ko, si Lani. Gusto ko yun si Lani. And then sa mga young ones now, Jonah. Ayan, gusto ko si Jonah. And siyempre mga bago pa. Yun yung mga top 4 ko sila. And maybe pag sinuwerte si Sharon, you never know. Why not? Lahat mga to wish upon a star. Nakamalay mo. I really like them kasi kinalakan ko sila eh. Yeah. Alam ko maraming bago ngayon pero mas nakaka-relate ako sa kanila. Yung mga songs nila mas deep ang meaning yan. Kabang-abang yan, Sir Nick. Ayan. And kay naman, kay Ma'am Evelyn, last press con kasi last year, medyo mahihain pa tayo. Pero ngayon kalmado na. Kumbaga parang pag humawak ng mic, dire-diretso na. Anong naging sekreto natin? Kumbaga parang this time medyo okay na tayo. Parang at least na. Siyempre, palagi akong na-expose sa community na. At saka, siyempre, community ko, Pilipino, maliligaya. So, medyo nag-upgrade naman ako. Hirap naman na palagi akong mahihain. Hindi naman ako mahihain talaga. Kaya lang, I need to perform. I need to upgrade my performance kasi I'm with very young people na nakaka-dance. Sa Chicago nga, nakita niyo yung Santa Rico. Lahat sila nag-dance. Irresistible dancers, tapos yung Facade dancers, tapos yung J4, yung mga dancers, Chicago, at saka yung glamorous girls. Talagang sila ay socialite ng community when it comes to dancing. So I have to level up myself kahit anong edad. Wala naman sa edad ito kasi yung passion ko, music, magmula nung bata pa ako. I love to dance, I love music, and I love to sing. Hindi yun nawawala kahit ngayon. Thank you, Sir Nick. Sir Nick, here's Archie Rial. Hi Archie. Hello, nice to see you again, Nick. Ang tanong ko, Nick, nagpabago ang landscape ng entertainment natin sa music, sa local, at sa global. Ngayon, nauuso yung artificial intelligence. Anong masasabi mo? Yung Dancing in the Ocean, kung napanood nyo sa YouTube, lahat ng songs may AI-enhanced MTV. So, pag makita nyo, ako pa rin yun, pero parang hindi ako. Parang gano'n. So, ginawa namin yun sa launching ng October ng last year. So, ginagamit namin yun to promote the song. Pero gagawa pa rin namin siya ng totoong music video. But for the meantime, whether we like it or not, AI is here. So, parang Facebook, parang social media, when you use it correctly, maganda yung result. Lahat ng schools ngayon, they're using AI. ChatGPT, lahat ng bilis-bilis. Kahit nga gumawa ka ngayon ng report, susulat lang yung gusto mo, lalabas sa report, bilis, wala pang 5 minutes. So pag ginamit sa tamang paraan ng AI, maganda yung result. Pwede rin maging masama kung gusto mo, di ba? So I'm all for AI, just like I'm all for plastic surgeries. Kung may pera kayong magpa-enhance to make you feel good, because I believe if you feel good, you do better, you know, in life. Magpa-enhance kayo, fine with me. Hindi ako masyadong conservative pagdating sa ganun. Kaya lang si AI, nung nakita mo yung benefits niya sa school, I was the first one to be against it. Kasi sinabi ko, paano na lang yung mga pasyente? Pupuro ka na lang AI. Nasa na yung mga doktor na isang tingin sa'yo, alam na yung sakit mo, paano na lang. Pero wala, we cannot control it. Mabibilis ang AI ngayon. Pero mostly naman, almost 100% tama. Kasi based on mga doctors' inputs din. Ang masasabi mo minsan yung gawa ng AI, minsan mas maganda pa sa original artist.
Yung mga music. Yes. Oo, may music AI na ngayon. May music AI na. So, anong take mo doon? Ang kinaganda ng music AI, hindi naman sa boses. Ang kinaganda, mas maraming instrument ang music. Napakinggan mo na ba? Nakarinig ako ng music AI. Ang gandang pakinggan kasi mas maraming instrument. Kadalasan sa mga music natin, ano lang keyboard, drums, ano ba, piano. Pero yung AI lahat, parang orchestra, kaya it sounded better. Pero kung tatanungin mo ako, talaga bang parang robot? Not exactly. Kasi enhanced lang, with very enhanced music. Sa akin, just like microphones, do you really agree, do you really think ang mga magagaling na singers is ganun kaganda yung mga boses? No, everything is in sa system. Parang AI din. So everything's going there na. No? So, ako, welcome ko Pinawelcome ko Pero audio feel ko nga ba original composition mo gawa ng isang tao ng AI. Audio feel, pati yung boses mo. Audio feel. Initially, ako kasi yung taong walang masamang tinapay. Kung trip mo yun, trip mo. Diba? Just like, halimbawa, adobo ka ngayon, ikaw spaghetti, ikaw bacon. So, yung may mga followers ka, based on anong gusto lang kainin. Ngayon, gusto ka nila, adobo ka ngayon gusto ko kumain ng adobo. So, ganun din, yung mga music, trip mong AI yung boses mo, yung mag-AI ka. Yeah. Pero, wala pa akong AI so far. So, tignan natin. Pero meron akong AI MTV. Yung, hindi naman ako nakakaalis sa mga locations. So, doon namin ginamit. Another question here. You're a nurse by profession. Was there a time na nagamit mo ang music mo to entertain your patients? Okay. Hindi sa ICU. Sa ICU, nakatubo yung mga pasyente. Nagamit ko sa recovery room. Alam mo yung bagong opera ka, pag tingin mo sa akin, magugulat ka. Kasi una mong tanong sa akin, ay bro, kilay. Kilay ka agad nakikita. Yung kilay mo. Sabi ko, gusto mo, i-stop kita pag wala ka. So, kilay nakikita. Tapos nun, yung iba nakakilala. Di ba ikaw yung kumakanta? Lalo na yung mga Filipino community. Si Kiba. She was my patient. So yun, tapos sabi niya, can you sing me na ba? Kasi mga kanta ko lalabay papatulog. So yun, mga ganun. Minsan naman yung mga itim, mga black community, Latino, papadaan ako, tatawagin, Bruce Lee. Bruce, can you sing? Panantaan ko sila. And how do you feel na may ganung effect ka sa kanila, sa mga pasyente, na nag-believe ka ng experience nila? Lalo na kung halimbawa mayroon na mga pinagdaanan sila sa sakit. Di ba napansin nyo, gaya ng tanong ni kanina, I think si Romel ba yun o si Jobert, sabi niya sa akin, bakit lahat ng mga gagawin ko, naka-goals na, kasi everyday I reflect. Everyday I come home from work, ang utak ko, ano ginawa ko kanina? You feel good kasi mga pasyente mo, kagaya na, yung mga nangyayari ngayon, nakita ko na to last year. So ngayon kausap kita, pero yung utak ko, nagpaplano na for next year. Ganun ang buhay ko. Kaya pag bubuksan mo yung kalendaryo ko, punong-puno yan hanggang next year. Pero pag nagkakasakit ko, awa ng naman, God forbid, parang parang walang saysay yung buhay. So, kaya pinupuno ko talaga yung kalendaryo. So, kaya lang, minsan hindi mo nagawa ko isa. Dahil dire-diretso lang. Okay, thank you. Thank you, actually.